Nagsimula ang Series 3 sa hideout ng isang sindikato kung saan ay nakakulong ang estudyanteng biktima ng human trafficking na si Liso. Habang umiiyak sa loob ng isang silid ay naisipan niyang tumakas. Binasag niya ang nag-iisang bintana kaya nagawa niyang makatakas. Ngunit sa narinig na ingay ay naalerto ang mga bantay at hinabol siya. Nagkamali siya ng direksyon dahil bangin ang natakbuhan niya. Walang pagpipilian, nang dumating ang mga bantay ay napilitan siyang tumalon sa mataas na bangin. Napadpad siya sa dalampasigan kasama ng isang espesyal na bote. Sa loob ng bote ay may sticker na galing sa Rainbow Transport. Nakasulat dito ang katagang, "Huwag mong hayaang manatili ang iyong pagdurusa. Tawagan mo kami, at kami na ang tutugon." Dala ang pag-asa, tinawagan ng estudyante ang numero ng telepono ng Rainbow Transport. Ang may-ari ng Rainbow Transport na si Mr. Jiang ang nakasagot ng tawag niya. Umiiyak si Liso at humihingi ng tulong kay Mr. Jiang. Habang hinihingi ni Mr. Jiang ang lokasyon ng estudyante ay nakita ito ng mga sindikatong humahabol sa kanya kaya naputol ang tawag. Napagtanto ni Mr. Jiang na nasa panganib ang dalaga. Dahil dito, mabilis siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Unang nakatanggap ng mensahe ay si Doki, sumunod ay ang magagaling na mekaniko na sina Jin Ian at Kyungko. Panghuli ay ang hacker na si Goyun. Ang lahat ay mabilis na tumugon at nagtungo sa kanilang nakatagong hideout sa ilalim ng lupa. Ito ang sikretong headquarters ng Rainbow Transport. Unang ipinaalam ni Mr. Jiang ang kanyang natuklasan nang magpunta siya sa Japan matapos maputol ang tawag ni Liso. Sa loob ng phone booth ay nakita niya ang student ID ni Liso. Sa tulong ng ID ay uumpisahan nila ang investigasyon upang malaman nila kung ano talaga ang nangyari sa estudyante. Nagpasya si Doki na magkunwari bilang assistant homeroom teacher sa eskwelahan kung saan pumapasok si Liso. Unang kinausap niya ang class president. Ayon sa naalala ng class president ay nag-apply si Liso sa isang study camp. Samantala, binisita ni Mr. Jiang ang maliit na karinderya ng lola ni Liso. Ayon sa matanda, nag-aaral ang kanyang apo sa isang boarding academy, na tumutugma naman sa mga resulta ng investigasyon ni Doki sa eskwelahan. Sa sandaling iyon, napansin ni Doki ang isang babae na nakatambay sa labas ng pintuan ng silid-aralan, na para bang may nais siyang sabihin. Matapos kausapin at ipakita ni Doki ang ID ni Liso, nagkaroon ng lakas ng loob ang babaeng si Yeji na ibunyag ang buong dahilan ng pagkawala ng matalik na kaibigan. Ilang linggo na ang lumipas, kinumbinsi ni Yeji ang kaibigan na mag-online games. Hiniling niya kay Liso na laruin ng ilang level para sa kanya. Napakadali lang ng laro, kumikita sila ng 5,000 won para sa bawat level na matatapos. Sa maikling panahon, pinaghatian nilang magkaibigan ang perang napanalunan mula sa laro. Naengganyo si Liso sa laki ng kita kaya naisipan niyang gayahin ang kaibigan. Kung magpapatuloy siya sa paglalaro sa loob ng isang buwan, maaari siyang kumita ng sapat na pera para sa operasyon sa katarata ng kanyang lola. Dahil sa kakulangan sa kaalaman at karanasan sa buhay panlipunan, madaling nahulog si Liso sa patibong. Kahit pa nasa loob ng silid-aralan ay patuloy siyang naglaro ng online games. Umaasa siyang makakakuha ng mga points na maaaring gawing pera. Gayunpaman, habang tumatagal ang oras ng kanyang paglalaro, mas madalas nang natatalo si Liso kaysa sa nananalo. Dumating sa punto na wala ng pondo si Liso para makapaglaro. Gayunpaman, lumabas ang advance point sa app na nagsasabing pwede siyang mangutang ng pondo. Upang makabawi, naengganyo siya na mangutang nang hindi binabasa ang terms of service. Nagpatuloy siya sa paglalaro hanggang sa lumobo na ang kanyang utang. Isang araw, isinakay ang magkaibigan ng mga tauhan ng sindikato sa loob ng kotse at doon ay pilit silang pinagbabayad sa inutang nilang perang pangsugal. Pansamantala habang wala pang pambayad si Liso, inutusan siya ng sindikato na irekomenda niya ang laro sa 5 kaeskwela. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Liso na biktima rin ang kaibigan niyang si Yeji at ginamit lamang ito para siya ay mahikayat. Gayunpaman, dahil mabait si Liso, tumanggi siyang lokohin ang kanyang mga kaklase tulad ng ipinag-utos ng mga sindikato. Balik sa headquarter ng Rainbow Transport, napagtanto nila na ang advance points event sa laro ay isa palang utang na may mataas na interes. Sinabi rin ni Mr. Jiang na ang pagpapautang sa mga menor de edad ay ilegal. Alam nila na hindi alam ng dalawang estudyante ang pinasok nilang problema.
Dahil hindi sumunod si Liso sa mga tauhan ng sindikato, hinanap siya ng mga ito sa kanyang bahay. Nang tangkain ng magkaibigan na tumawag sa pulis, nagbanta ang dalawang Tolonges na ang nilalaro nila ay isang uri ng sugal at kung tatawag sila ng pulis ay sila pa ang makukulong. Natakot ang magkaibigan na maaresto ng pulis kaya nagmakaawa sila sa dalawang Tolonges. Sinamantala ng mga hudlom ang pagkakataon upang sabihin na maaari silang bigyan ng part-time job. Kung pupunta sila sa Japan at magtatrabaho sa loob lamang ng isang buwan ay bayad na agad ang kanilang utang. Matapos ang labis na pag-aalangan at pagkalunod sa matinding kawalan ng pag-asa, wala nang nagawa si Liso kundi makipagkompromiso. Dahil sa pagsisisi, nagdesisyon si Yeji na sumama kay Liso patungong Japan. Ngunit sa araw ng kanilang pag-alis, nalaman ng tatay ni Yeji ang kanyang plano at kinuha ang kanyang cellphone. Dahil dito, hindi siya nakasama sa pagbiyahe tulad ng napagkasunduan. Kaya naman, dinala ng dalawang hudlom si Liso ng mag-isa sa Japan para sa sinasabing trabaho. Matapos marinig ang buong salaysay ni Yeji, labis-labis ang galit ni Doki at ang kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay nagtaas ng kamay at nagkaisang sumang-ayon na gampanan ang misyong ito. Kailangan nilang sagipin si Liso at pigilan ang sindikato sa kanilang masamang gawain. Sinuot ni Doki ang kanyang shades at inilabas sa underground ang bagong taxi na kanyang gagamitin sa misyon. Sinundan ito ng tatlo pa niyang kasamahan na sina Kyungko, Jin Ian at Goyun na sumakay sa itim na van. Natuwa si Goyun sa bago niyang computer system na nasa loob ng sasakyan. Nahack ni Goyun ang CCTV footage ng isang ferry terminal at nalaman nila na pinadala si Liso sa Japan sakay ng barko. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Yeji upang hingin ng link ng online games. Sa una ay naiinis si Goyun dahil nananalo siya sa laro. Di nagtagal ay natalo rin siya ng malaking halaga at napautang. Ito ang nagbigay daan upang makilala niya ang dalawang kolektor ng utang. Tulad ng inaasahan, inalok siya ng dalawang Tolonges na mag-part-time job sa Japan upang mabayaran niya ang kanyang utang. Pagbalik sa headquarter, sinabi ni Goyun na ang kumpanya ng online games at utangan ng pera ay mula sa Japan. Ayon sa plano, dinala ng dalawang Tolonges si Goyun sa terminal ng ferry. Samantala, kasama si Mr. Jiang at ang kanyang mga kasamahan, nagkunwari silang mga ordinaryong turista. Tinabihan nila si Goyun upang maprotektahan ito. Pagdating sa Japan, sa tulong ni Mr. Jiang ay naisyuhan si Doki ng taxi na gagamitin. Sina Kyungko at Jin Ian naman ay nabigyan ng service van. Sinundan nila ang van na sinasakyan ni Goyun. Hindi nagtagal, nakarating at pumasok ang sasakyan ng mga Tolonges sa isang entertainment center. Ni-record ni Goyun ang mga eksena sa loob gamit ang kanyang necklace na may kamera. Gayunpaman, pilit na ipinasok si Goyun sa isang silid at naputol ang kanyang signal. Napagtanto ng mga kasamahan niya na may signal jammer ang pinasukan ni Goyun na silid. Dahil alam niyang nasa panganib si Goyun, walang pag-aatubiling sumugod si Doki sa loob ng gusali at kinulata ang lahat ng humaharang sa kanyang dadaanan. Samantala sa loob ng silid, nilabanan na rin ni Goyun ang natitirang bantay. Napansin ni Doki ang mga larawan sa pader ng silid. Nandoon din ang kanilang mga maleta at passport. Tila ang mga babaeng ito ay mga biktima rin gaya ni Liso. Sa tindi ng galit ay itinali niya ang tauhan ng sindikato at tinakot ito upang isiwalat ang mga sikreto ng kanilang operasyon. Gayunpaman, ang tanging alam lamang nito ay may darating na sasakyan sa hideout upang kunin ang perang kinita mula sa transaksyon. Napagtanto ni Goyun na ang sasakyang tinutukoy ng tauhan ay ang mismong itim na van na nagdala sa kanya sa hideout. Sa kabutihang palad, mabilis na nakuha ni Goyun ang plate number ng van. Dahil dito, matagumpay nilang natunton ang lokasyon ng itim na van. Isang araw, dumating si Doki at ang kanyang mga kasama malapit sa lokasyon at nakita ang isang grupo ng mga gangster na binubuli ang dalawang estudyante. Upang makapasok sa hideout ng mga sindikato, nagpalit ng damit si Doki at nagpanggap bilang isang mayabang na mayamang binata. Sinadya niyang saktan at hamunin ang mga miyembro ng gang. Tulad ng inaasahan, nahulog ang mga gangster sa bitag. Inutusan nila ang isang sumo wrestler na labanan si Doki. Mayabang ang wrestler, ngunit sa huli ay tinalo siya ni Doki sa isang iglap sa loob lamang ng ilang round.
Pagkatapos talunin ang kanyang kalaban, mayabang na isinulat ni Doki ang cellphone number niya sa likod ng wrestler at nagbilin na palitan ng boss nila ang naduraan niyang sapatos. Hindi nagtagal ay natanggap ng boss ang mensahe at nakita si Doki sa CCTV footage. Sa footage, si Doki ay mayabang at hindi matitinag. Wala siyang kinatatakutang kaaway sa kanyang paghahangad ng katarungan. Inutusan ng boss ang kanyang tauhan na bumili ng bagong sapatos at imbitahan si Doki na makipagkita sa kanya. Sa gitna ng pakikipaglaban ni Doki sa sumo wrestler, nalaman niya na nag-oorganisa ang gang ng isang labanan minsan sa isang buwan upang mag-recruit ng mahuhusay na bodyguard, at ang pagiging bodyguard ng boss ang unang hakbang sa plano ni Doki. Ipinaalam ni Doki sa kanyang team ang tungkol sa impormasyong ito. Kasabay nito, napansin niyang may sumusunod sa kanya sa kalye. Hininto ni Doki ang kotse at lumapit ang sumusunod sa kanya. Nagpakilala ito bilang police detective ng Japan at hiniling kay Doki na sumama sa kanya. Pagkarating ni Doki sa presinto, kinwestiyon ng mga pulis ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, ginamit ni Mr. Jang ang kanyang koneksyon sa kumpanya ng taxi sa Japan at gumawa ng peking identity para kay Doki bilang isang taxi driver na nagsasanay sa Japan. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga pulis at dinala si Doki sa roof deck para sa isang pribadong usapan. Isang opisyal ng pulisya ang nagpakita ng kanyang ID. Siya ay miyembro ng Interpol, ang pandaigdigang organisasyon ng pulisya laban sa krimen, at nag-iimbestiga sa isang malaking kaso na may kaugnayan sa gang na ito. Ang mga resulta ng investigasyon ng pulisya ay tugma sa mga nalalaman ni Doki at ng kanyang team. Ginagamit ng sindikato ang online games upang akitin ang mga kababaihan at ibaon sila sa utang. Pagkatapos ay dadalhin sila sa Japan. Batay sa impormasyong ibinigay ng pulisya, ang pangalan ng boss ng gang ay Matsuda, isang maimpluwensyang local personality. At ang sumo wrestler na tinalo ni Doki ay isa palang police undercover agent. Sa katunayan, binalak ng mga pulis na ilapit ang undercover agent sa boss upang kumuha ng impormasyon, ngunit nagulo ni Doki ang planong iyon. Kaya naman ngayon, gusto ng pulisya na si Doki ang pumasok sa organisasyon kapalit ng undercover agent nila. Misteryoso ang pagdating ni Doki at mahusay siya sa 3 wika, kaya hindi naniniwala ang mga pulis na ang isang taong katulad niya ay isang karaniwang taxi driver lamang. Hindi umoo o tumanggi si Doki sa mungkahi ng pulisya. Nag-usap ang kanyang team at nagpasya na ang pakikipagtulungan sa pulisya ay maaaring makatulong upang mabilis nilang mahanap ang nawawalang dalagang si Liso. Ilang saglit pa ay nakatanggap si Doki ng tawag mula sa gang at muli siyang pumasok sa lungga ng sindikato. Ibinigay ng tauhan ang kapalit ng sapatos niyang naduraan. Tapos ay hiningi ng boss ang kanyang daliri dahil nagdulot siya ng kaguluhan sa teritoryo ng gang. Sa utos ng boss, sabay-sabay na pumasok ang 12 ng mga goons na naghihintay sa labas. Ngunit hindi binigyang pansin ni Doki ang mga masasamang loob na ito. Madali niyang tinalo ang lahat ng mga tauhan gamit lamang ang kanyang mga kamao at sipa. Nang sandaling iyon, kapwa nakatanggap ng balita ang boss at si Doki na magsasagawa ng raid ang Interpol. Sabay na tumakas si Doki at ang boss. Sa kalsada, sinabihan ni Doki na puro sat-sat lang ang boss at walang aksyon. Nagalit ang boss at gustong bumaba ng kotse para makipag-away. Sinadya ni Doki na huwag ipakita ang kanyang tunay na lakas. Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban, kapwa sila nahulog sa riles ng tren. Pagkatapos ng laban na ito, nakaramdam ang boss ng respeto para kay Doki. Siya mismo ang nag-alok kay Doki na maging bodyguard niya. Sinadyang tanggihan ni Doki ang alok, at sinabing hindi pa ito ang tamang panahon. Sinirch ni Goyo ng lahat ng kumpanya ng boss ng sindikato, ngunit wala siyang nahanap na lead. Lumalabas na lahat ng mahahalagang impormasyon ng kumpanya ay wala sa internet. Naalala ni Doki ang necklace na parang susi sa dibdib ng boss. Dahil ang isang taong may karakter na gaya ni Matsuda ay hindi madaling magtiwala sa kahit sino. Sa pagkakataong ito, muling nakipagkita ang Interpol kay Doki at inanyayahan siyang maging undercover agent. Ngayon ay pumayag na si Doki, ngunit kailangan niya ang tulong ng isang pulis. Sa tulong ng pulis, sinadyang pumunta ni Doki sa isang lugar na madalas puntahan ng boss at nakipagtalo sa pulis na nagpanggap bilang isang pedestrian. Nagkunwari siyang marahas na inuumpog ang pulis sa ibabaw ng kotse. Mula sa katapat na gusali ay pinapanood siya ni Matsuda.
Ang marahas na gawin ni Doki ay lalong nagpasaya sa boss. Sa pagkakataong ito ay nilibre siya ni Matsuda ng maanghang na ramen. Nagkwento siya sa boss ng isang inimbentong kwento tungkol sa isang gang, kung saan inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang mapagkakatiwalaang gangster na pinagtaksilan. Nang marinig ito, lalong nagtiwala ang boss kay Doki at pumayag na bayaran siya ng malaking halaga upang maging bodyguard. Di na nag-atubili si Doki at pumayag na maging part-time bodyguard ng malaking organisasyon. Gusto ng boss na bigyan ng regalo si Doki at tinanong kung gusto nito ng mga batang babae, sabay sabing mayroon siyang mga alipin na handang gamitin anumang oras. Tinanggihan ni Doki ang boss, ngunit napagtanto niya na ang mga taong tinatawag ng boss na alipin ay ang mga babaeng kanidnap patungong Japan. Sunod na pangyayari ay isinama siya ng boss sa subastahan ng mga kalakal sa daungan. Ang tungkulin ni Doki ay magbantay sa seguridad. Sa paglalim ng gabi, isang grupo ng magagandang babaeng Ruso ang dinala sa harap at ang mga miyembro ng gang ay nagsimulang magbid para sa kanila. Lumalabas na ang mga babaeng ito ang tinutukoy na kalakal. Si Doki kasama ang kanyang team ay nakahanda na para sagipin ang mga biktima. Habang nakasuot ng maskara, pinatumba ni Doki ang isang miyembro ng gang at nagsimula na ang kanilang operasyon. Naghagis ng mga smoke bomb ang dalawang car mechanic na sina Kyungko at Jin Ian sa iba't ibang lokasyon sa daungan. Habang nangyayari ang kaguluhan ay dumating si Goyun sakay ng isang motorsiklo. Binulabog niya ang mga tauhan ng sindikato upang makawala ang mga biktimang babae. Sa di kalayuan ay may nag-aabang na bangka dala ni Mr. Jang upang siguraduhin ang kaligtasan ng mga biktimang babae. Halos lahat ng tauhan ng sindikato ay madaling nakulatan ni Doki at mga kasamahan niya. Kinabukasan, pinagalitan si Doki ng Interpol dahil kumilos siya ng hindi nagsasabi. Bukod sa walang naaresto ni isang kriminal ay wala rin silang nakuhang ebidensya sa operasyon ng sindikato. Nagsabi si Doki na mabubulabog lang nila ang sindikato at di titigil ang operasyon nito. Samantala, patuloy na nagbabalat kayo sina Kyungko at Jin Ian bilang mga street food vendor sa Japan. Sa araw na iyon ay bumalik ang matandang yakuza na araw-araw na nangingikil sa kanila ng pera. Ang matandang iyon ay si Masahisa Hoshino, ang dating pinuno ng Yamaguchi. Dating tanyag at kinatatakutan ng Yamaguchi, ngunit sa paglipas ng mga taon, humina ang gang na ito. Kaya naman para mabuhay, ginagamit ng matanda ang kanyang dating reputasyon para lukohin ang mga tao at makakuha ng pagkain at pera. Sinabi ni Doki kay Mr. Jang na magagamit nila ang matanda sa misyon nila. Kinahapunan ay pinatawag ni Matsuda ang lahat ng kanyang mga tauhan. Hinala niya na isa sa mga bagong pasok na part-timer bodyguard ay nagtataksil sa samahan kasama na dito si Doki. Sinakluban sa ulo ang lahat ng bagong pasok na part-timer. Ang ilan ay pinatay ni Matsuda. Matapang na sinabi ni Doki na walang kabuluhan ang kawalang tiwala, tapos ay sinabihan ang boss na duwag. Biglang tumawag si Mr. Jang na nagpanggap bilang si Masahisa Hoshino, pinuno ng Haneshima clan. Inako nito ang nangyaring insidente kagabi na madaling pinaniwalaan ni Matsuda. Napaniwala rin siya ni Doki na wala siyang kinalaman sa insidente kaya pinakawalan niya ito. Kinabukasan ay isinama ni Matsuda ang mga tauhan at si Doki upang harapin ang matandang humamon sa kanya. Si Mr. Jang, Kyungko at Jin Ian ay lahat nakadisguise at handa na sa bakbakan. Nagdala ang boss ng daan-daang tauhan at minaliit si Mr. Jang na nagpapanggap bilang si Masahisa Hoshino. Aniya, matagal nang tapos ang panahon ng Yamaguchi. Ang tinatawag na pinuno ng Yamaguchi ay isa na lamang kaawa-awang matanda na nabubuhay sa panghihingi. Pagkasabi nito, hinagisan siya ni Matsuda ng barya. Ayon sa plano, susugod sina Mr. Jang at ang iba pa gamit ang samurai. Ngunit pagkaraan ng ilang hakbang, biglang nagkunwari si Mr. Jang na sumusuka ng dugo at ibinaling ang samurai sa boss sa tindi ng galit. Sa sandaling ito ay humakbang si Doki at sinaksak si Mr. Jang upang iligtas ang boss na muntik ng mapatay. Dahil sa ginawang ito ni Doki, nawala ang lahat ng hinala ng boss sa kanya at nagsimulang magtiwala ng lubos. Gayunpaman, maayos naman talaga ang lagay ni Mr. Jang. Ang ginawa nila ay pawang palabas lamang at isang matalinong pagbabalat kayo. Matapos makuha ang tiwala ni Matsuda, isinama niya si Doki sa pangunahing sentro ng gang. Ito ang lugar kung saan kinokontrol ang mga online game at mga pautang na may mataas na interes.
Sa pagpasok pa sa loob, nakita ni Doki ang hindi mabilang na mga batang kababaihan na nagsisilbi sa mga kalalakihan. Madali nang hulaan ang kapalaran ng mga babaeng ito. Pinaupo ng boss si Doki sa kanyang tabi at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang kalungkutan. Dahil sa dinanas na napakaraming pagtataksil, ayaw na ng boss na magtiwala sa kahit kanino. Pero ngayon, si Doki ang naging eksepsyon. Nagpa siya ang boss na magtiwala kay Doki ng 100%. Nais pa niya itong ituring bilang kapatid. Umaasa siya na magiging pamilya si Doki, at hindi lang bodyguard. Pagsapit ng gabi, magsasagawa ang boss ng isang marangyang salusalo para kay Doki. Ipinagbigay alam ni Doki ang balitang ito sa mga pulis at sinabihan silang maghanda. Kasabay nito, ipinadala ni Goyon sa matandang yakuza ang video kung saan kinukutya ni Matsuda ang Yamaguchi. Agad na nainsulto ang matanda at ipinatawag ang lahat ng kanyang natitirang tagasunod mula sa iba't ibang dako. Sa paglalim ng gabi, habang ginaganap ang ritual sa pagitan ni Matsuda at Doki, puwersahang pumasok sa eksena ang Yamaguchi na matatandang yakuza. Isang matinding bakbakan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig at mabilis ding dumating ang mga pulis. Tinulungan ni Doki ang boss na makatakas. Gamit ang kanyang husay sa pagmamaneho, nagawa nilang iwasan ang mga sasakyan ng pulis na humahabol sa kanila. Pagkatapos nito, dinala siya ng boss sa kanyang lihim na kuta. Nagtataka pa rin ang boss kung paano nagkaroon ng leak ang impormasyon, ngunit nagamit na ni Doki ang susi ng boss upang buksan ang kaha de hierro. Nanenak ni Doki ang necklace noong nasa panganib pa ang boss. Nang mapagtanto ng boss na nalinlang siya, tinangka niyang patayin si Doki, ngunit hindi siya ka-level nito sa kasanayan at madali siyang tinalo. Sa galit ni Doki ay di niya tinigilan sa bugbog si Matsuda hanggang sa makakuha ito ng baril. Nang ipuputok niya na ito kay Doki ay naunahan siyang barilin ng Interpol. Matapos maaresto ang boss at mawasak ang organisasyon, matagumpay na nahanap ni Goyon ang nakakulong na si Liso. Hindi nagtagal, nakauwi na si Liso at muling nakasama ang kanyang matalik na kaibigang si Yeji. Pinuntahan naman ni Doki ang bahay ng mga talongges na nanlilinlang sa mga babae para magtrabaho sa Japan at binigyan niya ito ng matinding leksyon. Siyempre, sa pagkakataong ito ay nakatanggap din ang team ng nararapat na bayad sa kanila. Ang perang ito ay kinuha mula sa mga kinumpiskang pondo ng sindikato. Nagtapos ang eksena kay Doki na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga lobby habang minamaneho ang kanyang bagong taxi.